naman, talaga lang, nakikita ko lang talaga sa kanya ay masunurin sa amin kung ano ang tinuturo namin, kung ano ang sinasabi namin, talagang sinusunod yan kasi siya yung pinakabata sa amin. Nanay niya ako, mga ate niya sina Mike at CJ, so siya talaga ay masunurin at matulungin din sa lahat ng mga ginagawa namin. Mahaba. Okay na po. Kay Erwin naman, laging ganyan ang tono ko ng pagtawag sa kanya. Erwin, pag may mga discussion, Erwin, ganon. Minsan, ang lagi ko naala kay Erwin, tuwing umaga, kami kasi unang nauuna, ako sa Erwin. Minsan, nadadat na ako siya, natutulog pa yan sa table. Pag ginigising ko, Erwin, ang laging sagot sa akin, ha? Ha? Ganon. Pero isa sa mga hanga ako kay Erwin is, consistent siya sa kanyang attendance. Never siyang nag-absent. And hanga ako dahil patuloy siya. And persigido siya matuto kahit minsan medyo harsh kami. Hindi naman harsh, pero pinupush talaga namin siya. And he is learning. At hindi ko narinig kay Erwin na sinagot kami ng pabala. Magalang lagi sa Erwin. Yun lamang po. Sabi ko kay Erwin, kailangan talaga ni Erwin na mayroong palaging mag-guide o magkulit. Kumbaga, anuhan mo, padumdumon mo kasi parang bata pa kasi si Erwin. Kailangan pa talaga niya ng may magulang, may matanda ba sa kanya na mag-guide talaga sa kanya. Pero kapag natutukan naman si Erwin, okay naman siya, madali namang matuto. And mabait naman si Erwin. Wala. Hindi ko ma-explain eh. Basta, parang kumbaga sa Pilipinas kung walang formal, walang kakainin. Parang ganon. No, na I'm glad na merong Erwin na willing mag-serve sa amin, willing maghanda ng lamesa bago kami dumating, willing maglinis, willing mag-asikaso sa amin. So, in that way, nakita ko yung service niya para sa Panginoon. Just like what we do in our own way naman. Iba naman yun sa amin, iba naman yun sa kanya. So, yun. For me, Erwin is a blessing.